Pag-uusapan natin ngayong araw is yung viral na bagong LTO memorandum. Sa marami na rin ako napanood neto na video, and marami na rin mga kilalang nag-contest dito, kagaya si Ted Filon, si Kong Busita, at maraming nagalit, nainis. Immediate transfer of ownership on motorcycle vehicle. Ito po ay para sa mga nagbenta ng mga sasakyan at bumili ng mga sasakyan. Is magkakaroon sila ng penalty na 20,000 pesos. Nakatunayan, nagkaroon ng transaction between vendor and vendee. 20 working days is kailangan po ay mai-transfer of ownership niya na po. Dahil kung hindi po, is magkakaroon din po siya ng 20,000 na penalty, which is in total of 40,000. Good morning mga Kabiwan Moto, and welcome to another vlog. For today's video is pag-uusapan natin ngayong araw is yung viral na bagong LTO memorandum. Sa marami na rin ako napanood neto na video, and marami na rin mga kilalang nag-contest dito, kagaya si Ted Filon, si Kong Busita. Pag-uusapan natin kung ano nga ba yung bagong LTO memorandum na nag-viral at maraming nagalit, nainis. Bali, last August 30, 2024 mga Kabiwan Moto, is may lumabas na memorandum na implementation of administrative order number BDM-2024-46, which is the guidelines of immediate transfer of ownership on motorcycle vehicle. O ano nga ba itong sinasabi nilang immediate transfer of ownership on motorcycle vehicle? Gaya nga nasabi ko kanina mga Kabiwan Moto, as of August 30 is merong memorandum na lumabas, and nung September 16, 2024 ay implemented na po ito. Para po dun sa mga hindi nakakaalam o walang idea regarding sa bagong LTO memorandum, ito po ay para sa mga nagbenta ng mga sasakyan at bumili ng mga sasakyan. Yun po yung pinaka matatamaan sa memorandum na ito. Dahil ayon sa memorandum ni LTO, kung sino man yung mga nagbebenta ng sasakyan ay kailangan mai-report o mai-update nila si LTO regarding dun sa pagbebenta ng sasakyan nila within 5 days. Once kasi na hindi daw nila na-inform o na-i-update si LTO, is magkakaroon sila ng penalty na 20,000 pesos hindi sila nakapag-comply dun sa sinasabing 5 days after mabenta nung sasakyan nila. Of course, may mga documents na hihingin doon, yung documents ng pagkakabili, and then yung mga requirements, ID, and then yung may mga sign, nakatunayan nagkaroon ng transaction between vendor and vendee. And dun sa side naman ng bumili, is sa kanya naman is kailangan within 20 days, 20 working days, is kailangan po ay mai-transfer of ownership niya na po yung vehicle sa pangalan niya. Dahil kung hindi po, is magkakaroon din po siya ng 20,000 na penalty, which is in total of 40,000 sa dalawang tao pa lang. So grabe, napakalaki po ng penalty nun para sa ganung violation. And merong mga problemang nakita doon sa memorandum na yun o sa bagong batas na pinapatupad nila regarding doon sa transfer of ownership na yun. Unang-una yung penalty, napakalaki ng penalty niya. Siyempre may mga magtatanong dyan kung kunyari sasabihin nila hindi ko na lang i-report, hindi naman siguro malalaman na nagbenta ako ng sasakyan at transfer ko yung sasakyan. Ang mangyayari po kasi niyan, upon registration ng sasakyan na nabili nung nakabili, is makikita po doon na hindi sa kanya nakapangalan yung sasakyan. So ibig sabihin po, once po na nagpa-renew po kayo, hindi na po pwede yung parang pakisuyo dun sa kunyari kasama mo sa bahay, makikisuyo ka na siya na mag-registered nun, kasi kailangan nila is kung sino yung nakapangalan sa sasakyan, siya yung magre-renew o magre-rehistro ng sasakyan. Kung sakali naman hindi kayo nagpa-renew, or kunyari
luma na yung sasakyan, natapos na yung sasakyan, hindi nyo na pa-transfer within 5 days o within 20 days dun sa bumili, ang mangyayari po nyan is dun sa lisensya ninyo. Ibig sabihin, magkakaroon kayo ng violation. Bali, ipapatong yon once na nag-renew naman kayo ng lisensya ninyo. Parang unfair nun part na yon, kasi wala ka naman violation sa traffic, pero magkakaroon ka ng penalty na 20,000 dahil itatag yung license mo na nakabili ka ng sasakyan na hindi mo transfer sa pangalan mo, o nagbenta ka ng sasakyan na hindi mo sinabi dun sa LTO. And ang isa pang scenario dyan is kahit nasabihin, kunyari ako yung nagbenta ng sasakyan, tapos sinabi ko naman na nakapagbenta ako ng sasakyan, within 5 days nasabi ko, na-update ko sa LTO. Ang problema, yung bumili hindi naman niya na-transfer of ownership within 20 days. So ang mangyayari po nun, ganun pa rin po ang resulta nun. Once na nagpa-renew siya, is magkakaroon kami parehas ng penalty. May itatag pa kami parehas, magkakaroon kami ng penalty na tig 20,000. So instant po 40,000 yung penalty ninyo. Bali wala kayong kalaban-laban doon. Ang isa pang hindi maganda is itong memorandum na to, o itong batas na to, is retroactive po siya. So ibig sabihin, kahit na 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago na nakapagbenta ka ng sasakyan, sakop ka pa rin ng batas na to. Dapat kasi ginawa nila prospective yung batas or yung memorandum, na upon or after no implementation ng memorandum o implementation ng batas na yon, is doon pa lang yun ang masasakop. Kumbaga yun yung masasakop ng batas na ito. Ibig sabihin, kung October siya in-implement, yung mga September na nagbenta is hindi na dapat sakop nito. Ang problema nga is retroactive siya, at kaya lahat na nagbenta ng sasakyan sa history ng LTO sakop nito. So ibig sabihin 20 years, kahit 20 years ago ka nang nakapagbenta ng sasakyan, sakop ko rin ng batas nito. Ang problema dito is paano po kung yung sasakyan is junk na, or yung nagbenta or yung bumili is patay na. So kunyari isa sa kanila buhay pa, so paano nila mapaprocess yun? Ibig sabihin shoulderin nung kung sino man yung nabubuhay na yon na yung penalty na 40,000. Kasi once po kasi na nangyari po yon, is personal po kasi dapat kayong pupunta ron sa LTO para i-verify o i-update sila regarding dun sa transaction na yon. Yun po ang mahirap, yun yung binabatikos nila regarding dun sa batas na yon. And tsaka isa pa, paano kung nagbo-buy and sell ka, tapos yung mga nabenta mo sa sasakyan napakatagal ng panahon, 10 years ago, 20 years ago, tapos sira na, tapos sa mga nabenta mo, marami ka nang nabenta sa sasakyan, sabihin na natin 10. So ibig sabihin nun, dahil expired na yon, kasi kung 20 years ago, kasi 5 days lang naman yung binibigay ni LTO, so automatic yun, yung mga nagbenta ng sasakyan during that time is may penalty na. Gaya niya, 10 na benta mo sa sasakyan, so 20,000 yung penalty nun, so 200,000 agad yun, malinis. Tapos yung mga nakabili, dahil nga matagal na hindi nila na-inform, actually hindi nila alam yung batas na yon, at lalo na sa mga hindi nakakaalam na batas, automatic yun. Kung 10 yung nabenta mo, bali dodoblehin natin yun, bali 400,000 yun. Pati yung mga bumili na sasakyan that time, nung hindi pa na-i-implement yung batas na yon, is magkaka-penalty na walang kaalam-alam. Kasi nung time na nagbentahan kayo, wala pa namang ganung batas. Ngayon lang naman in-implement yan, o ngayon lang naman ginawa yung batas na yan. So yun yung magiging problema natin doon. Napakalaking problema po noon sa part nila. And isa rin sa binabatikos ni Ted Filon at Congressman Busita na lalong tatalamak ang pagiging corrupt ng mga LTO official dahil dito. Kasi saan ba nila nakuha yung penalty na yun? Bakit ganun kalaki? Anong pinagbasihan nila? Dahil alam naman natin na corrupt sa part ng LTO, sinasabi nila na dapat bago nila in-implement yung batas na yan o yung memorandum na yan o yung resolution na yan, dapat inayos muna nila yung mga lapses nila, yung mga kulang na plaka, yung mga ID card para sa lisensya. Kasi sinasabi nila is napakalaki nun. Kasi kunyari nagbenta ako ng 10 sasakyan, nagkaroon ako ng penalty na 200,000, malaki-laki yun. Kung sasabihan ako ng LTO na sige, ganito na lang, 50,000 na lang yung ibayad mo, ako nang bahala dyan, di ba? Kasi ganun naman talaga kalakaran Siyempre, ano pipili mo? Siyempre, doon ka na sa 50,000 kaysa doon sa 200,000, napakalaki ng tipid mo.
sinasabi nila ron na magkakaroon ng korupsyon. Hindi naman lingid sa kaalaman ng iba na may ganun talaga nangyayari. Ang sabi naman ng LTO regarding doon is i-justify naman daw kung depende sa grounds yung kung dapat ba penaltyhan. Hindi natin alam kung paano i-justify dahil paano nila malalaman yun dahil sila nga mismo nag-implement ng batas na yon. So paano nila i-justify yon? Sasabihin, depende daw kung anong reason bakit hindi na nasabi o bakit late yung pagkakasabi. Malabo yon sa part na yon. Parang hindi naman katanggap-tanggap na kaya nilang justify yon. Kasi kung merong mga corrupt na official sa loob, mangyayari at mangyayari yung ganung bagay. As of October 23 mga kabiwan moto, issue memorandum na ito o itong administrative order na ito is suspended siya as of now dahil nga sa sobrang daming bumatikos na ito. Ewan ko kung mapunta to sa hearing sa Senado, baka papakailaman na naman to ng Senado once na dahil nag-viral siya, maraming nagko-contest. So, malalaman natin kung kailan itutuloy yon o ipapatupad pa ba nila tong batas na to dahil parang dihadong-dihado yung mga nagbenta at bumili ng sasakyan. Kung may mga nasabi akong kulang pa o ano man, pwede naman kayo mag-comment down below para malaman po natin kung ano yung update dito sa ating topic ngayong araw na ito, sa ating content ngayong araw na ito. And don't forget to like, share, comment, and subscribe mga kabiwan moto. Malaking tulong po sa atin yan para ma-notify tayo. And kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng content o regarding sa pagmumotor, please subscribe and click the notification bell para updated kayo every time mag-upload tayo ng video. I guess hanggang dito na lang mga kabiwan moto. Maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo. At sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw. And always remember mga ka-B1 Moto, pray before you ride, ride safe, God bless, B1 Moto out, bye bye.